Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikasampu sa buwan ng Setyembre taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita, mga bakuwenyo bumuhos sa sangguniang panlalawigan. Tulong mula sa PCSO, online na. At TVNet Pinamalayan, bukas na. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, mas lumaki at pinalawak ang TVNet family sa formal na pagbubukas ng Tamaraw Vision Network Incorporated Pinamalayan Branch. Isinagawa ang grand opening and blessing nito nakaraang ika-8 ng Setyembre. Mas lumaki at lumawak pa ang TVNet family sa formal na pagbubukas ng Tamaraw Vision Network Incorporated Pinamalayan Branch. Isinagawa ang grand opening and blessing nito nakaraang ika-8 ng Setyembre sa Barangay Poblacion sa pangunguna ni TVNet President Romeo Medina, kasama sina TVNet Directors Rick Benson Marasigan, Osias Navarro, Ramon Rocamora, mga kawani at ilang pang bisita. Ang TVNet Pinamalayan ng ika-9 na bayan sa lalawigan kung saan matatagpuan ang tanggapan ng Tamaraw Vision Network. Kabilang sa mga branches nito ang Puerto Galera, San Teodoro, Baco, Nawan, Victoria, Pola, Rojas at Mansalay. Sa mensahe ni TVNet President Medina, sinabi niya na sa panahon ngayon, ang pagkakaroon ng maayos na koneksyon ay hindi na luho, kundi isang pangangailangan. Sa pagbubukas ng bagong branch, asahan niya ang lalo pang pinahusay na pagbibigay serbisyo sa bawat isang subscriber at sa komunidad. Hatid ang TVNet Fiber Max sa bayan ng Pinamalayan, ma-enjoy na ng mga Pinamalenyo ang high-speed internet na perfect choice para sa trabaho, school, streaming at kahit sa bonding moments ng bawat pamilya. Silipin natin ang ilang naging kaganapan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ipinahayag ni Kristo ang dakilang karangalan ng paggawa nung siya'y magkatawang tao bilang anak ng manggagawa, at sa pamitan ng pagiging manggagawa, hinalil ni Kristo ang pagkapala ng sumpang dulot ng kasalanan sa talang gawain ng sangkatauhan. Sa ating paggawa na may matapat na loob ng ating iniharap sa Diyos ay ang kadalisayan ng ating paglilingkod at ang pagkapatuloy ng ating paglahok sa paglikha at pagtubos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos at tilingin natin kanyang pagkapuri, ang buok na siyang pinangyayarihan ng ating gawain. Paspasan niyo po ang opisinang ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pwede na po One, two, three. Baka sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo ngayon ang kakanin sa araw-araw, pagkawaran kami sa aming mga sala, para na pagkatawag namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami ng Panginoon sa Kristo, pagkaitan kami sa lahat ng masama. Ako ay kaibigan ko walang grasya. Ang Panginoon Diyos sa
Ika-2 ng Setyembre sa ginanap na kaapihan sa Bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency Mimaropa, humarap sa local media ang tanggapan ng Philippine Charity Sweepstakes Office Oriental Mindoro sa pangunguna ni Augusto Tordillos, branch head na nasabing tanggapan upang ilahad ang kanilang mga serbisyo para sa mamamayan. Ang detalye sa ulat na ito. Ika-2 ng Setyembre, humarap sa local media ang tanggapan ng Philippine Charity Sweepstakes Office Oriental Mindoro sa pangunguna ni Augusto Tordillos, branch head ng nasabing tanggapan. Ayon kay Tordillos, ang PCSO ay isang ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas na itinatag upang magpatakbo ng mga laro gaya ng loto, sweepstakes at iba pang fundraising games. Makalikom ng pondo mula sa mga larong ito at maglaan ng tulong pinansyal at medikal sa mga nangangailangang mamamayan, mga hospital at iba pang institusyon. Ganun rin ang magsagawa ng mga programang pangkawang gawa at tumulong sa mga biktima ng sakuna at kalamidad. Sa kasalukuyan, ayon sa PCSO Oriental Mindoro, mayroong 51 lotto agent sa lalawigan at isang small town lottery authorized agent corporation. Ang kanilang tanggapan ay nagbibigay tulong medikal at iba pang tulong sa mga bayan at lungsod na mayroong lotto outlet. Ang kita ng PCSO ay binabahagi ayon sa pulisiya, ayon pa rin sa naturang opisyal. Yung institutional partnership program. Yung institutional partnership, yung may mga parang bahay ampunan, dito sa ating Aruba Kapatid, Rural Foundation, mga gano'n. Binibigyan namin ng regular benefits. Mag-a-apply lang sila, tapos bawa sa isang taon kailangan nila ng 1 million. Bibigyan natin sila. In tranches lang yun. De-liquidate lang nila yun, tapos renew ulit. Pang-bayad yun, o pang-maintenance nila yun sa mga needs ng mga clients sila. Kung matatanda, gamot ang matatanda, mapagkain. O sa mga bata naman, mga gamot din nila. O kung mga school needs sila, mga tapos operation ng center. Isa pa yung medical transport vehicle program. Yung nakikita nyo dyan sa kalsada, yung patient transport vehicle. Yun. Sa PCSO lahat yung dali. Samantala para sa mga mangangailangan ng tulong mula sa PCSO, ayon kay Tordillos ay mas pinadali ang proseso. Online na ang aplikasyon at agad ring mabibigyan ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng guarantee letter. Start kami ng online map noong June 6. Okay. Ngayon, ang proseso niyan, wala kami doon magawa kasi trust ng PCSO yun to digitalize. Lahat online na siya. Yan. Ngayon, yung processing niya sa www.pcso.gov.ps, na-blinas naman namin yung through Facebook, pati sa website din namin. Every time na may draw sa lotto, pinabalik na online na. Yun ang ano. So, binuksan yung ng patient, ng client, www.pcso.gov.ps, lalabas yung services, nandun yung online map application. Pag clinic niya yun, nandun na rin yung paano, how to register muna. Register muna. I-create ka ng password, username. And then, apply na. Apply. Pipilapan niya na yung application form doon. Online natin. Then, upload yung requirements. Matik yun. Kahit siya nasa Manila, dito na hospital yung patient niya. Paglagay niya doon ng name of hospital, diba? Nasa Manila siya. Sabi ng anak niya, i-online mo ko doon. Pasok sa amin yun, dito sa Kalpan. Ganun din, pag nandito naman siya, ang hospital niya may nasa Mary Midjatrick sa Lipa, hindi siya makakain sa amin. Ipapato na system sa Lipa branch. So pagdating doon, bubuksan ng social worker yung website. Kalagay na naka-queue siya. Ano ko ilan sila. I-review yung documents. Tapos i-approve niya na yung, i-recommend niya sa akin yung kung magkano. Pagbukas ko naman ng system kasi may access ako, i-click ko lang yun. Approve. Kapag na, piprint na ng guarantee letter. Ngayon, may mga challenges kasi bago pa lang siya. June, July, August pa lang. Number 1 na challenge, yun nga, accessibility. Ang ginagawa ng hospitals, like sa dito, sa Dr. Reyes sa NMG, nag-allocate sila isang desktop with scanner para sa patient. So, hindi maka-access, doon na gawin. Diretso sa amin.
Ang Australia, tinutulungan ng social worker na magkapadala yung patient. Kasi dapat yung bites lang nung i-upload mo, hindi ganun kalaki. Dapat maliit lang para pumasok. Pag sobra sa MB yung picture ng final bill, dinahit yung ano mo. Bukas ka na ulit. Sa huli, nagpasalamat ang PCSO sa patuloy na pagtangkilik sa legal na laro na hatid ng PCSO. Malaking tulong nila ito sa ayudang medikal at pinansyal sa mga nangangailangang mamamayan. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy na ating mga balita, singkad man ang init ng araw, ganap na 2:00 ng hapon ng ika-4 ng Setyembre. Isinagawa ang isang kilos protesta laban sa large-scale dredging sa lalawigan. Pinangunahan ang nasabing pagkilos ng koalisyon sa GIP Mindoro, katuwang ang ilang pang makakalikasang grupo at sibikong organisasyon sa lalawigan. Singkad man ang init ng araw, ganap na 2:00 ng hapon ng ika-4 ng Setyembre, isinagawa ang isang kilos protesta laban sa large-scale dredging sa lalawigan. Pinangunahan ang nasabing kilos protesta ng koalisyon sa GIP Mindoro, katuwang ang ilang pang mga makakalikasang grupo at sibikong organisasyon sa lalawigan. Mula sa sektor ng mangingisda, residente ng mga apektadong lugar, lider ng mga organisasyon at lider politiko, iisa ang panawagan ang pagtutol sa seed dredging. So kami po ay narito upang makiisa sa malawakang seed dredging na gagawin pa ngayong sunod na linggo. So kami po ay talagang pagka ang barko po ay nandyan at nagkakarga ng buhangin, sobrang ingay po. Malaki po ang epekto nito sa amin. Dahil ang mga isda po ay labog na labog. Bumabagsak na po ang aming mga puno ng niyog. Iyon po ay apat na hakot pa lang ng barko ang buhangin. Nagtitibaga na po ang mga nyug sa aming lugar. Kung mabibisita po ninyo, pati po ang aming mangrove plantation, nagigiba na rin po. Dahil sa seed dredging na yan. So kami po ay talagang malaki ang epekto sa aming mangingisda, lalo na po yung mga mangingisdang walang makina na may mga bangka na hindi makalaot. Diyan lang po sa bungangan ng buka na nangingisda. Kapag nandiyan po ang barko, hindi po sila makapangisda, takot din po. Ako po mismo ay nasa tabing dagat ang bahay. 4 na bisis na pong umatras ang bahay ko. 4 na barkong buhangin pa lang yung nakukuha. Paano na po kami? Paano na po? Kami mahihirap lang. Ang hanap buhay ko po'y magtitinda ng isda. Doon po ako nabubuhay, doon ako tumanda, doon ako nagkaasawa. Paano itong aking
aking mga apo na pinapag-aral ko, walang ama. Ako lang ang nagataguyod at ang aking anak. Paano kung mangyayari ang dredging na yan? Paano na kami? Sana po naman ay tulungan ninyo kami. Magkaisa po tayo, yun lang po ang hiling ko. Kahit tayo mahihirap, luwaban tayo para sa magandang layunin ng ating pamahalaan. Kawawa po kami. Pahayag ng pagsuporta sa panawagang pagpapatigil ng dredging activities sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang Kubayi Oriental Mindoro ay isang grupo o samahan ng kababaihan at kalalakihan na nagsusulong ng gender equality at lumalaban sa lahat ng uri ng karahasan sa mga kababaihan at nagpapahayag ng mahigpit na suporta sa panawagan at pagkilos sa iba't ibang organisasyon ng sektor ng Oriental Mindoro para sa pagpapatigil ng malawakang dredging sa bayan ng Gloria, Bansud, Bungabon at iba pang bayang binabalak hukayin na nagdudulot ng ibayong pinsala sa kalikasan at kabuhayan ng ating mga Mindoreños na naninirahan na malapit dito. Sa kasalukuyan, ang dredging na isinasagawa sa mga nabanggit na bayan ay nagresulta ng masamang epekto. Naniniwala kami na ang totoong dredging sa kailugan man o sa dagat ay magiging epektibo lamang sa pagbawas ng baha kung ito ay bahagi ng isang komprehensibong plano at pamamahala ng watershed at kalikasan. Bukod dito, isa sa pinaka-importanteng rekisito ng isang programa o proyekto ay ang social acceptability at ang aktibong partisipasyon ng mamamayan mula sa pagpaplano, implementasyon, monitoring at evaluasyon. Kung mismong ang mga naninirahan sa mga apektadong lugar ay nag-aagam-agam at pagtutol sa dredging ay dahil sa kanilang aktual na karanasan, marapat lamang na ipatigil ito at magsagawa ng kaukulang pagsusuri at masusing pag-aaral kung talagang ang dredging baga ang solusyon sa pagbaha sa lalawigan. Nananawagan kami at kumakatok sa konsyensya ng mga halal na opisyal ng lalawigan na pakinggan ang hinaing ng ating mga kababayan, maliit man o malaki. Malaki man ang kanilang bilang, higit kanino man, sila ang aktwal na nakararanas ng masamang epekto ng dredging sa kanilang buhay. Sama-sama nating protektahan ang kalikasan, mabuhay ang mamamayang nagmamahal sa kalikasan. Magandang araw po sa inyong lahat. Malinaw ang posisyon ng IBP na ang project na ito dapat ay naayon sa batas. Yung nangungunang batas sa ating na nag-a-apply sa mga pagkuha ng mga mineral ay siyempre yung Philippine Mining Act. Yun. Tapos pangalawa, dapat yung mga tao, kung may hinaing sila tungkol dito, ay karapatan ng mga tao na magpahayag ng kanilang mga salubungin. At yan dapat ay ginagalang ng lahat ng sektor, puro ka man or anti ka man, dun sa issue ng dredging. Ang mayor po ng lungsod ng Calapan ay tumitindig dito kasama po ninyong lahat na gustong ipaalam na ang lungsod ng Calapan at ang pamahalang lungsod ay kaisa ninyo sa pangangalaga ng kalikasan. Pangalawa, ang lungsod ng Calapan po ay nagpasa na ng resolusyon. Partikular, ang City Council, ang Sangguniang Panlungsod ng Calapan ay nagpasa ng resolusyon at ordinansa laban sa sea dredging at pagmimina ng buhangin dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Atin pong hinihimok ang lahat ng pamunuan sa lahat ng mga bayan, natin pong tindigan, hindi lang ito ang issue para sa atin, partikular sa atin, kundi sa ating mga anak at sa kinabukasan ng ating dalawigan. Napakaganda po ng ating dalawigan, atin po itong protektahan. At gusto ko lang po ipabatid sa inyo na sa ganang lungsod ng Calapan, ay kami ron po ay sigurado ko kahit isang minuto, walang matutuloy na dredging po sa lungsod ng Calapan. At protektahan natin ang ating lalawigan. Unahin muna natin ang ating kalikasan,
Pero ganun pa man ay tinututukan din natin para lahat ng pagkakataon, mga hensya ng gobyerno magtulong-tulong para ayusin ang ating pagbaha. Pero kung ang solusyon ay ganoon, ay dapat hindi ang maging tunay na motibo ay para sa pagliligtas ng buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan. Maliwanag ho ang posisyon ng city government at ng lungsod ng Calapan at ating pong nilalabanan itong paglabag sa ating kalikasan at sa ating buhay at kinabukasan ng ating mga Mindoreño. Tayo po'y naharap muli sa ganitong pagtatangka na naman ng pagkasira ng ating kalikasan at ng ating kapaligiran. Nung panahon ng kampanya, nung 45 days, nakita po natin na sinisimulan na o nag-test dredge dito sa bayan ng Gloria. Kaya umaalma at sumisigaw ang ating mga kababayan na sana na may huwag matuloy ito. Kaya kami ho, kasama yung mga bukal na narito, isa ho sa kampanya namin na pag kami naupo bilang Vice Governor at mga bukal, ay aayusin namin at tututulan namin itong river restoration through large-scale dredging. Sa kauna-unahang sesyon, noong July 1, 2025, unang araw po namin sa aming tungkulin, ay agad ho nagpasa ang sangguniang panlalawigan na inuupos o pinawawalang bisa yung resolusyon na ipinasa ng 11th sangguniang panlalawigan noong nakaraang termino. Yan po'y naipasa, ibig sabihin, hindi na pumapayag ang sangguniang panlalawigan sa river restoration through large-scale dredging. Pero malinaw ho, ang amin pong sinasalungat at kinokontra ay hindi yung flood mitigation project o hindi yung river restoration. Maayos po yun na meron tayong programa para mapigilan ang pagbaha, pero dapat sa tamang paraan. Hindi ho kami kumukontra kung ang i-dredge o huhukayin ay ang mga ilog. Ang mga ilog, ang kinokontra po namin ay yung paghuhukay nila sa dagat o ibig sabihin yung sea dredging. At pangalawang tinututulan namin, yung hinuhukay nila ay dinadala nila sa ibang bayan at doon ibinebenta. Yun po ay malinaw na yun ang aming tinututulan. At ngayon, sabi nga ni Bukal Manny Buenaventura, may nakikita ho tayong liwanag na pwedeng ikapanalo natin sa labang ito. Basta patuloy lamang tayo na magsama-sama, patuloy natin pigilan. Simula po nung July 1, sunod-sunod po ang ating mga hearings, meetings, and inquiries in aid of legislation. Parang nagkaroon po tayo ng mga 6 na meetings. And out of these meetings, tuwing session po ng Sangguniang Panlalawigan, I file resolutions na ipinapasa ng mga kasama nating bukal. Bukal Pao Umali, at Anthony Yap ng 2nd District, Bukal, Bong Brocal, at R.L. Yatchon ng 1st District. Ang mga resolusyon na pinafile po natin ay mga resolusyon para patigilin ang large-scale dredging. Ngayon pong araw, makikita natin unti-unti tayong nagtatagumpay. Unti-unti nating nakikita na ang large-scale dredging ay baka ma-solve natin. As of today po, dapat walang mangyayaring dredging sa Oriental Mindoro dahil nawala na yung notice to proceed. Ganon din po noong August 27, nakapagpasa po ang Sangguniang Panlalawigan. I filed an ordinance para po patigilin na sa Oriental Mindoro ang anumang uri ng extraction, dredging, excavation, quarrying, or mining of any form of sand in our province. At yan po ay may penalty, 1 year imprisonment or 5,000 fine na nakalagay sa local government code. Walang problema sa river restoration. Tama po yun. Hindi natin kinakalaban yung paghungay ng river. Hindi ho natin kinakalaban yan. Ang kinakalaban po natin ay yung paghukay ng dagat. Bakit? Simple lang ho. Tayo ho ay kasama sa Verde Island Passage.
Protected area po ito. At nandito po lahat yung ating mga yung mga i-dredge na yan. Nandiyan po yung ating alam nyo, champion tayo doon sa Para El Mar. Taon-taon tayo ang nananalo dyan. At nandito sa Gloria yan. May panlaban tayo sa Pinamalayan dyan. Sayang naman, pero mo, ginagawa natin yung yung seawall at saka yung coastal road. May project tayo magmula Pinamalayan hanggang Bulalakaw. Tuloy-tuloy pong ginagawa yan. Akalain nyo pag drainage yan, sira ho lahat yan. Bakit natin pababayaan masira yan? Ang laki-laking pondo inilagay natin. Nagpakahirap tayo para kumuha ng pondo. Tapos sisirain lang. Huwag natin pabayaan mangyari. Kawawa tayo. Di ba? Mahali natin ang Mindoro. Sayang naman. Nakita na natin ang epekto nito sa iba't ibang lugar. Di ba? So huwag natin sirain. Huwag ho tayong matitinag. Dahil pag tayo napagod, kawawa ang Mindoreño. Huwag po natin pabayaan na tayo masira itong ating lalawigan. Ang dami ho natin gagawin pa. Ang dami pa nating magagawa kung tayo lahat ay sama-sama. Kaya asahan nyo po na ako ilagay nyo pong kasama rito sa paglaban. Magmula noon hanggang ngayon, dito po para sa ating minamahal na mga kababayan at para sa kinabukasan ng ating lalawigan, ipaglaban po natin ito. Huwag tayong papayag sa sea dredging. Ayon kay Romeo sa DY, isang aktibong lumahok sa nasabing rally, hindi dapat maging kampante sa inilabas na suspensyon na notice to proceed ng gobernador. Mariin ang kanyang panawagan na tuluyan na sana itong ipatigil. Hindi pa kampante hanggat hindi siya kinakansela. Kasi ang gobernador talaga yung may karapatan, may power. Nasabi nila na walang power ang gobernador, kalukuhan. Kung ako ang gobernador, pag sinabi kong ayaw ko ng sea dredging, ay hindi mangyayari. Ganap na 4:00 ng hapon nang matapos ang prayer rally. Ayon sa mga dumalo dito, patuloy silang magiging mapagbantay sa nasabing proyekto dahil buhay at kabuhayan nila ang nakasalalay sa usaping ito. Sa ibang balita, nananatili ang kanilang paninindigan, payag at hayaang matuloy ang dredging sa bayan ng Baco. Ito ang malinaw na mensahe ng mga Bacoeño sa Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Baco Mayor Alan Roldan at Vice Mayor Eric Castillo. Kasama nila ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga kapitan, barangay officials at inampang konsernadong individual. Nananatili ang kanilang paninindigan, payag at hayaang matuloy ang dredging sa bayan ng Baco. Ito ang malinaw na mensahe ng mga Bacoeño sa Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Baco Mayor Alan Roldan at Vice Mayor Eric Castillo. Kasama nila ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga kapitan, barangay officials at inampang konsernadong individual. Sama-sama silang nagtungo sa Batasang Panlalawigan at dumalo sa ika-10 regular na sesyon ng 12 Sangguniang Panlalawigan. Dito binigyan ng pagkakataon na makapagsalita si Mayor Roldan, ganun rin si Vice Mayor Castillo, na kapwa humihiling na payagan at kung sakali ay suportahan ng SP ang proyektong dredging sa kanilang bayan. Kasama ko po dito ang mga sektor sa bayan ng Baco, almost 82 sa association at cooperative. Andito rin din po ang aming Vice Mayor, Eric Castillo, kasama po ang ABC President, kasama rin po ang halos lahat ng punong barangay sa bayan ng Baco, sa mga konsehal ng barangay, andito rin po. So magandang hapon po muli sa ating lahat. Hapon din po. Ang mamamayan po ng Baco sa pangunguna inyong lingkod, Alan Roldan, ay nandito upang humingi ng tulong sa Sangguniang Panlalawigan. Ito po ay naaayon dun po sa dredging activity na nangyayari sa bayan ng Baco. Nasa kasalukuyan, napag-alaman po namin na ito po ay pansamantalang sinuspindi ng ating pong gobernador
at nasusugan ng Sangguniang Panlalawigan na kung saan ang aming pong bayan ay patuloy na problema pagdating po sa baha. Kung ito po ay sususpindihin at hindi po ito kagad-agarang matutuloy, ang aming pong bayan ay patuloy na maghihirap at ang aming pong mga mamamayan ay lalo pong masasadlak sa kahirapan. Kaya hinihiling ko po na kung maaari, ang bayan ng Baco po ay ma-exempt sa pagkansila o hindi naman ay sa pansamantalang pagtigil sa dredging activity sa bayan ng Baco. Na kung saan halos majority po sa mamayan ng Baco ay sumasang-ayon na ipagpatuloy ang dredging sa bayan ng Baco. At kung ito man po ay maaaring maging dulot ng kapahamakan sa aming bayan, agad-agaran po kami po ay aming ipatitigil ang nasabing dredging sa bayan ng Baco. Ng bayan ng Baco ay nandito rin sa inyong harapan. Kapareho ng kanyang apela na baka po pwede na ang aming bayan ay mapagkalooban ng isang pagpayag na may tuloy ang dredging. Kasi hindi lingid sa ating lahat, pumasok na po ang bare months. Ito yung kalimitang kinatatakutan ng lahat ng taga dito sa Mindoro. Na pagpasok ng bare months, nandiyan na yung kabi-kabilang unos, ang mga bagyo. At katulad nito ay yung pag-ulan na malimit. Nakalimitan kapag ito'y nangyayari ang aming bayan ang unang-una at alam nating lahat na nasasalanta. Kasi nandun kayo kapag bumabaha, kasama kayo sa mga relief operation na ginagawa sa amin. Kasama po namin ang buong Sangguniang Barangay, ang asosasyon ng mga barangay captains, ang ating Sangguniang Bayan kumpleto, naninikluhod sa inyong lahat. Napagbigyan nyo kami na masimulan ng dredging sa aming bayan. Ito po ay isang pangako namin dalawa ni Mayor, kasama ang Sangguniang Bayan at ang ABC, na kung sakasakaling mayroon talagang problema, ang dredging, kami mismo ang mangunguna para ipatigil ito. Pero kung yun lang ang nakikita naming paraan para maibsan at masolusyonan ang problema namin sa pagbaha, kasama po namin ang iba't ibang sektor nasa labas, nasa initan, nagtsatsaga para ipakita sa inyong lahat na silang lahat ay sumusuporta para ituloy ang dredging sa aming bayan. Matapos ng pahayag ng dalawang leader ng bayan ng Baco, sinabi ni Vice Governor at SP Presiding Officer Attorney C.A. Jojo Perez na sana ay malinaw sa mga Bacoenyo na hindi sila tutol sa proyektong dredging kung sa kailugan ito isasagawa at hindi sa karagatan. Ipinaliwanag rin niya na ang suspensyon ng notice to proceed ng proyekto ay nasa pagpapasya ng gobernador matapos makatanggap ang huli ng liham mula sa mga environmental agencies na nagre-rekomenda na isailalim muli ang proyekto sa ebaluasyon. Ganito rin na naging posisyon ng ilang board members, pangunahin na ang mga nasa minorya. Ang Sangguniang Panlalawigan po, o particular ang inyo pong presiding officer, Mayor, ako po ay kaisa nyo, naiintindihan ko ang inyong mga nararamdaman pag nakikita nyong nagbabaha ang bayan ng Baco. At kami rin ho, nararamdaman din namin yun, nakikita namin dahil ako ho, sa tagal ko nagserbisyo dito sa Lalawigan, nakaranas din lumusong sa inyong bayan para magbigay ng relief goods at dalawin ang mga nasalanta ng bagyo. Kami po nung nagresolusyon na pinapawalang bisa namin ang resolusyon na ginawa nung 11th Sangguniang Panlalawigan na kami po ay nag-o-object ang SP at nagnanais mapag-aralan muli yung mga itong large-scale dredging, river restoration. Hindi ho kami kumukontra, hindi ho sumasalungat, hindi tumututol sa flood mitigation project, yung maalis, kaisa nyo ho kami na masolusyonan ang pagbaha dito sa Lalawigan, lalong-lalo na sa bayan ng Baco, kaya kayo naririto. Ang amin po, hindi rin kami tumututol sa river restoration, sa dredging, kung ang huhukayin ay ilog. Ang amin pong tinututulan at ang kine-question o nire-request na pag-aralan ay yung paghuhukay ng buhangin sa gitna ng dagat
Yun ang amin pong tinututulan, hindi po yung flood mitigation. As we have explained from the very beginning, from July 1, 2025 until now, we are not opposed to river dredging. Ang tinututulan po natin ay yung sea dredging. So, ako po bilang bukal ng lalawigan Oriental Mindoro, I fully appreciate the dedication of the mayor, vice mayor, councilors, barangay captains, and all concerned sectors of Baco. We have to understand the pressure on them to cure their long problem with flooding. Napakatagal ng problema. At tayo po gusto din natin ma-solve yan. Kaya nga po, noong committee hearings natin, we expressed our agreement doon sa kanilang request for exemption. In fact, they passed a resolution, they submitted it to us, and we discussed that during the last hearing when the mayor of Baco was present. And in-explain ko po sa kanya na the purpose of the hearing is to find a win-win solution for the province of Oriental Mindoro to solve the problem, but at the same time, to save the environment. Hindi pwedeng basta-basta lang. Pinasa o ipinapasa na resolusyon, but we must be reminded and let it be known that the NTP is one of the requirements na sa huli ipinapasa o pinipirmahan. Bago magkaroon ng NTP, dapat merong ECC, dapat merong dredging clearance, dapat may MOA, ang DNR, at ang proponent. Sa sulat po ng ating gobernador, isinama niya ang bayan ng Baco, ang Alag River at ang Longos River na magkaroon ng updated evaluation para masigurado ang proper implementation ng river restoration. Atin pong hihintayin pa rin. Kaya po hindi tayo pumayag sa unang bersyon ng resolusyon na review, assess, and lift. Dahil kapag nilift po without the updated evaluation, nadidefeat po ang purpose. The purpose of the proper implementation ng river restoration. So kagaya po na ni Bukal R. Eliachon, narinig natin at hindi tayo bingi sa panawagan ng pamahalaang bayan ng Baco. Pero hindi rin po limitado ang pag-review, assess, and reevaluate ng suspension ng notice to proceed upang magbalik tanaw o mag-review muli sa mga nasabing dokumento bago i-issue ang NTP. Ganon din po ang mga resolusyon ng barangay sa bayan ng Baco na nagbibigay ng pagtutol sa proyektong river restoration through large-scale dredging. Muli po, ang inyo pong lingkod ay mananatiling magbabantay at mananatiling mangangalaga ng ating kalikasan. Maraming salamat po. Ganun pa man, isinulong ni PCL President Bukal Marion Marcos ang resolusyon na nagpapahayag ng suporta at simpatya sa kahilingan ng mga Bacueño at ganoon rin ang paghiling kay Gobernador Bons Dolor na balikan at repasuhin ang hakbang nitong isuspindi ang NTP ng large-scale dredging project ng Bird's Nest Corporation sa bayan ng Baco. Restate the latest version of the resolution. I move to pass a resolution supporting the call of the people of Baco, represented by Municipal Mayor Alan Roldan and Sangguniang Bayan, headed by Vice Mayor Eric Castillo, together with barangay officials and representatives of different sectors in their appeal to Governor Bons Dolor to review, assess, and reevaluate the suspension of the notice to proceed NTP of the river restoration program for the rivers in the municipality of Baco, subject to compliance with all existing laws, rules, and regulations. I so move, Mr. Presiding Officer. On motion of Board Member Marion Marcos, seconded by Board Member Jom D. Mapilis, Board Member RJ Recto, Arago, Dolor, Ilano,
Ruga, Aleli Kasubuan, objection. Pau Umali. Second, Areliachon and Bong Brucal. Second din. Then objection, Board Member Anthony Yap, Board Member Binaventura, and Board Member Pau Umali. And one abstention from Board Member Lagtum. Dahil po dyan, the said motion of Board Member Marian Marcos now approved. Thank you, Mr. Presiding Officer. Pagbabalik po ang TVNet Newsline, makalipas lamang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa ilalim ng panunungkulan ni Police Major Clyde Calyawen, Acting Chief of Police ng Bansud Municipal Police Station ay buong tikas na nailunsad ang isang community-oriented na programa na may titulong Usapang Bayan Bukas na Talakayan para sa Kapayapaan na ginanap nakaraang Sabado, ika-6 ng Setyembre sa Municipal CAD Building sa Barangay Poblacion. Sa ilalim ng panunungkulan ni Police Major Clyde Calyawen, Acting Chief of Police ng Bansud Municipal Police Station ay buong tikas na inailunsad ang isang community-oriented na program na may titulong Usapang Bayan Bukas sa Talakayan para sa Kapayapaan na ginanap nakaraang Sabado, ika-6 ng Setyembre sa Municipal CAD Building sa Barangay Poblacion. Kabilang sa nakapaloob dito ang Project Tahimik Roads o ang Traffic and Acoustic Harm Intervention through Multisectoral, Inclusive and Keen Enforcement for Resilient, Orderly, Accident-Free, Disciplined Streets na nakaangkla sa Community and Service-Oriented Policing Framework. Nilahukan ito ng mga kabalikat na sektor mula sa hanay ng mga barangay chairperson, miyembro ng Sangguniang Bayan, Bureau of Fire Protection, Bureau of Chill Management and Penology, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police Special Action Force at iba pang civic partners. Ang naturang programa hindi lamang magsisilbing plataforma para sa pag-uulat ng mga estatistika, kundi bilang daan din para sa dialogo, pananagutan at kooperasyon sa pagitan ng tagapagpatupad ng batas at ng komunidad.
Sa Peace and Order Situation Report na binahagi ni Police Major Calyawen, mayroong 10.9% ng pagbaba sa crime volume kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon at 66.7% pagbaba sa index crimes mula sa 12 kaso noong 2024 ay naging 4 na lamang ngayong taon. Ayon sa ulat, nagkaroon ng pagtaas sa vehicular accidents na mula sa 17 kaso noong nakalipas sa taon ay umangat ito sa 21 ngayong taon na karamihan ay nangyayari sa Strong Republic National Highway sa poblasyon Alcadesma, Salcedo at Pag-asa. Simula 2019 sa Bansud ay nakapagtala ng 149 vehicular incidents kung saan ay 24 dito ang namatay at 75 ang nasugatan na kinasasangkutan ng mga minors at senior citizens. Sa pamamagitan ng Project Tahimik Roads ay inaasahan na mababawasan ng malaki ang aksidente sa kalsada, polusyon, dulot ng ingay at mga paglabag sa trapiko. Ang mga naturang inisyatiba ay umani na malawakang suporta mula sa mamamayan at opisyalis ng bayan sa pangunguna ni Bansud Mayor Ronaldo Morada. Naging tampok rin sa aktibidad nito ang paglagda sa Covenant of Unity for Peace and Progress bilang simbolo ng pakikiisa sa Project Tahimik Roads at Project Tanggol na bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng kapulisan sa anti-criminality and peacekeeping campaign. Naniniwala si Police Major Calyawen na ang tunay na pagpupulis ay patungkol sa pagbuo ng matibay na ugnayan, paglutas ng problema bago pa ito lumala at paglikha ng ligtas na pamayanan na kung saan ay uunlad ang bawat pamilya. Samantala, alamin po natin ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating pamilihang lungsod ng Calapan. Narito po ang ating Palengke Watch.
Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na nakalap ng news and staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyo mga comments, suggestion, at balita na nais iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Ms. Jake Viray na nag-iiwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.